Nagtataka na kasi ako sa mga kinikilos mo, pare. Habang tumatagal, palala ng palala ang ginagawa mo. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talagang dahilan ng pagkakaganyan mo? Kaisang ka magpunta at magtago. Makikita at mararamdaman kita. Huwag mo nang balakin pang takasan ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para makawala ka sa sumpang yan. Magtiwala ka sa akin. Tapusin mo na siya! Tirahin mo mismo ang puso niya! Tatapusin na kita. Hindi mo pwedeng guluhin ang isang babaeng mahal ko. Simula sa araw na ito, akin na siya! Paano nga ba maging isang mabuting asawa? Mga katanungang madalas maririnig sa isang may bahay na walang ibang iniintindi at iniisip kundi ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Magandang araw po sa lahat ng aming masugid na tagapakinig. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay hango sa kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. At ngayon, narito na ang ating dula sa araw na ito. Anong nangyari? Ang ulo ko, pati ang katawan ko. Bakit masakit? Teka, sandali. Paano akong napunta rito? At bakit ganito? Ang kalat ng dampa. At may patay naman ako pang hawak. At ang damit ko puno ng dugo. Oh, Diyos ko! Anong nangyari? Bakit may ganito? Ano bang ginawa ko sa lugar na ito? Napatayo si Rina mula sa pagkakasalampak niya sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa paligid ng dampang kinalalagyan niya. Hindi niya maalala kung ano ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Maging ang kanyang kasuot ay puno ng bahid ng dugo mula sa mga patay na manok na kanina lang ay tanga ng kanyang mga kamay. Hilo pa siya sa takot na madiscover ni Tonyo ang kanyang ginagawa. Agad niyang nilinis ang paligid. Itinapon ang madugo niyang damit. Inilibing ang mga patay na manok. Nang makabawi na siya ng lakas, bumalik sa sarili niyang katinuan. Bumalik sa kanilang bahay. Pero kapag nag-iisa siya, nababagabag ang kanyang kalooban tuwing naaalala niya ang tagpong yun. Napilitan tuloy siyang kumonsulta sa isang ermitanya. Sa isang liblib na lugar, kakaiba ang kubong tinitirahan ng isang ermitanya. Walang mga kagamitan, puro lang mga tambak na halaman. Alam kong may tao dyan sa labas. May sadya ka sa akin. Tungkol ba ito sa nangyayari sa iyo kamakailan lang? Hindi pa ako nagsasalita. Pero alam na agad niyang may bisita siya. Iha, anong ginagawa mo riyan sa pintuan? Bakit hindi mo magawang pumasok at lumapit sa akin? Hindi ko alam kung ikaw ang taong dapat kong lapitan. Pero base sa mga kwento ng naririnig ko sa mga taga rito, isa kang magaling na albularya. Hindi mo ko pupuntahan rito kung naniniwala ka sa sinasabi nila. Bakit hindi mo subukan
para malaman mo. Matutulungan niyo ba talaga akong malaman ang problema ko? Yang pagiging balisa mo. At nababakas ko ang takot sa iyong mga mata. Masasabi ko nga, may nagawa kang hindi mo maipaliwanag. Hindi ba? May ipapaliwanag niyo po ba sa akin kung anong nangyayari sa akin? Kung sasabihin ko, Maaari. Yun ay kung ipagtatapat mo sa akin ang bawat detalye ng mga nararanasan mo. Sandali. Ano bang pangalan mo? ako po si Rina, anak ng namayapang Florencia at Matilde, na nakatira sa pinakamaliit na bukirin sa timog na bahagi ng ating baryo. Hindi! Hindi makapaniwala si Rina. Nakilala siya ng matandang ermitanya. Ganun na lamang ang gulat niya sa mga tinura nito tungkol sa lihim ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umuwi na siya. At habang nasa kanilang lugar, nakaramdam siya ng panginginig ng kanyang katawan. Ang ulo niya ay umiinit na para ba itong lumalaki. Hindi niya makontrol ang pagkabalisa ng kanyang katawan. Napatakbo siya sa kanilang kusina. Naghahanap ng bagay na mapagbabalingan ng kanyang tensyon. Sa aparador, nakakita siya ng bote ng alak. Sinimulan niya itong lagukin ng unti-unti hanggang pakiramdam niya ay unti-unti na siyang kumakalma. Hindi niya mapigilang ubusin ang alak. Ang alak na yun ang naging remedyo sa kanyang nararamdaman. Kaya nga, dito nagsimula ang pagiging lasinggera ni Rina na labis namang kinainis ni Tonyo. Bisit! Ano ba yan, Tonyo? Huwag ka ngang magwala dyan sa kusina. Kung may problema ka, kausapin mo ko. Hindi yung basta ka na lang nagkakalat dyan sa kusina. Pati mga gamit ko, kinakalat mo na dyan. Ang bira ka naman, Rina. Pagod ako at gutom. Uwi ako rito sa atin, magpapahinga at kakain. Pagkatapos ito yung aabutan ko. Andito lang naman ako sa bahay. Naghihintay sa pagdating mo. Ano bang problema doon? Oo nga, nandito ka lang sa bahay. Nakahilata ka lang dyan sa salas. Hindi ka man lang nagluto ng pagkain? Hindi! Bakit? Wala ka namang iniwan. Anong wala akong iniwan? Di ba pinigyan kita kahapon? Saan mo dinala yung pera? Sa kwan! Bakit hindi ka makasagot? Huwag mo sabihin na wala ka na naman pera. Hindi ka nagkakamali. So nawalan ka nga. Rina, ano ka ba naman para lagi kang nawawalan ng pera? Ano ka ba, tanga? Hindi ako tanga. At wala kang karapatang tawagin ako ng ganyan. Kung hindi ka tanga, anong dapat itawag sa'yo? Burara. Ganun rin yon, pabaya kang asawa. Kung makapagsalita ka, napaka-perpekto mo. O di sige, o di ikaw nang magaling. Bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo? Naginasos mo sa mga kaibigan mo yung perang bigay ko sa'yo. Sino mga kasama mo, kilaaling ba siya? Nakailang bote kayo? Kung makatanong ka naman ng ilang bote, akala mo tumador ako ng alak na basyo-basyo? O bakit hindi ba? Lagi ka na lang nawawalan ng pera. Kung hindi sa alak, saan mo dinadala yung perang iniintriga ko sa'yo? Sa lalaki ba? Lalaki? Hoy, hindi ako pokpok. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Wala akong mapapala sa'yo. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Magbabiyahe uli!
ka humingi sa mga kainuman mo! Wiset! Basta na lang akong tinalikuran nito. Hoy! Tonyo! Bumalik ka nga rito! Tonyo! Tonyo! Manigas ka dyan sa katatawag. Ubus na ubus talagang pasensya ko sa'yo eh. Ha? Umakalam pa nga ang sikmura ko. Nakakainis talaga. Kahanap nga lang muna ng makakainan sa labas. Pagkatapos kila Pedro na lang muna ako gagarahe. Magpapalipas ng oras. Agad na pinatakbo ni Tonyo ang pampasahirong tricycle. Binaliwala ang pagtawag ng kanyang asawang si Rina. Walang lingon-likod na iniwan ang asawang nagwawala sa kanilang bahay. Sa sobrang pagod at gutom, naganap siya ng karinderyang bukas na malapit lang sa kanila. Kumain ng kanyang hapunan, saglit na namahinga sa upuan. Hindi niya namamalayan, mabilis ang paglipas ng mga oras. Tiningnan niya ang kanyang lumang relos na nakasuot sa kanyang kaliwang braso. Kaya pala, bigla siyang nakaramdam ng pagkaantok. Nakita niyang alas 9:30 na pala ng gabi. Hindi ugali ni Tonyo ang makitulog sa ibang bahay. Kahit magkasagutan sila ng kanyang asawa, pinipilit pa rin niyang makauwi. Binagtas niya ang daan pabalik sa kanilang bahay. Pagpasok ng bahay, ibinagsak ang pagod niyang katawan sa kanilang salas. Doon ay nakatulog si Tonyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkakatulog, hindi napansin ni Tonyo ang pag-alis ng kanyang asawa. Eksaktong alas 12 ng gabi nang biglang tumunog ang malaking orasan. Kaya siya naalimpungatan. Ano oras na ba? Bigla akong nalimpungatan na. Rina? Rina? Nasaan ba ang asawa kong yun? Rina! Maghahating gabi na. Ano bang nangyari sa akin? Alanganing oras akong nagising. Bumangon si Tonyo sa kanyang higaan. Nilibot ang kanilang bahay. Hinanap ang kanyang asawa. Hindi niya ito makita sa kanilang bahay. Napilitan siyang lumabas at naghanap. Hanggang makarating siya sa isang tindahan. Malayo pa'y rinig niya na ang malakas na pagtawa ni Rina sa umpukan ng mga nag-iinuman. Ikaw yun eh! O sige, kambay! Kambay! Ulog! Teka, boses ni Rina yun Lokong babae nito. Nalingat lang ako saglit. Nakipag-inuman na naman. Rina, inainay lang sa pagtungka. Maka pa ang kape. Haba-haba pang inuman eh. Ano bang kinakatakot mo? Malalasing ako agad? Hoy! Palaban to! Wala kayong panama sa liquor tolerance ko, ha? Hindi naman sa ganon, pero yung inumin natin naghihingalo na. Ano? Eto pera. Bumili ka ba? Ayos Ano ba siya ba alak? Ano ba siya? Isa pa! Ngayon ko lang naiintindihan. Kaya pala Basya pangalan ni Aling Basya. Kasi pinagli siya sa basyo ng alak. Kaugis na yung lalagyan. So nandito ka lang pala. Tonyo? Anong sabi mong nawawala ang pera? Tapos malalaman ko ngayon ipinambibili mo ng alak ninyo? Ang kapal ng mukha mo, Rina. Tonyo, teka, magpapaliwanag Sige, ako. magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo yan sa mga kainuman mo, ang kasinungalingan mo. Tonyo, kalma lang. Manahimik ka, Pedro.
Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ay, naman nagkakasiyahan lang naman kami ni Kumari. Wala naman ginagawang masama. Isa ka pa, ha? Kaibigan kita pagkatapos yayayain mo ang asawa ko na mag-inuman? Siya ang pumunta sa akin sa tindahan. Yun yung sinadya sa iyo. Siya ka na mali pala ako sa ginawa ko para kayo kisama sa kanya. Nagkatuwala naman kami. Nagkatuwaan? Normal lang na magkatuwaan na may asawa na. Sa kumpari niya? Magtapat nga kayo sa akin. Magkaano-ano ba kayo? Teka, Tonyo, ano ba? Huwag mo ngang idamay si Pedro sa away nating dalawa, ha? Wala siyang ginagawang masama. Wala nga ba? Nasa katinon pa ba yung utak mo? Tama ba ng asawa kong babae nakikipag-inuwan sa kaibigan ko? Nang alanganing oras ng gabi? Sumusobra ka na, ha? Rina! Ganyan lang pala talaga kababa ang tingin mo sa akin, ha, Tonyo? At pati si kumpare pagbibintangan mo. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Kaya wala kang karapatang ipahiya ako sa ibang tao. Diyan ka na! Mabilis na naglakad si Rina pabalik sa kanilang bahay. Nagkulong sa kanilang silid, inilak ang pintuan at nahiga sa kanilang kama. Hindi makapaniwala si Rina sa ginawang pamamahiya ni Tonyo sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nangyari ito sa kanya. Nag-aalala namang nakasunod si Tonyo sa asawa. Alam niya kasing mas lalo itong magagalit kung hindi niya ito susundan. Mabagal nga lang ang kanyang paglalakad. Hinayaang maiwanan ang asawa. At pinagnilaya niya ang lahat ng mga nasabi rito sa kanyang paglalakad. May napansin siyang figura ng isang babaeng naglalakad sa kalsada sa kanyang nilalakaran. Nakasuot ito ng hoodie. Katulad niya, mabagal rin ang paglalakad nito. Nag-atubili siyang tawagin ito. Inisip na lamang niya na baka namamalikmata lamang siya sa kanyang nakita. Pero paglapit niya, bigla siyang nakaramdam ng kilabot sa katawan. Kumaripas ng takbo ang dalaga, nagulat pa si Tonyo sa biglang pagkilos nito. Kaya nung makita niya ang biglaang pagtakbo ng dalaga nang nilapitan niya, halos mapayukot mapaupo siya sa tabi ng kalsada. At nang makabawi ng lakas at nalimpungatan, nagmamadali na rin siyang umuwi. Ayaw niyang makita pang muli ang babaeng nakahood na kanyang nakasalubong. Pagdating sa bahay, nagpahinga siya at nakalimutang kausapin ang kanyang asawa. Kinaumagahan sa bahay ni Pedro. Oh, ano nangyari? Napapagunsat ka pa ba sa asawa mo kagabi? Malamang hindi na. Wala ka talaga, Tonyo. Hanggang ngayon, hina-hina mo pa rin pagdating sa babae. Sa asawa mo ba talaga, ha? Parang Pedro, may kasalanan ka sa akin. Huwag kang umasa sa akin ng ganyan. Sorry na. Alam mo namang may na ako sa panunuyo. Di ko nga alam kung paano makakabawi sa traso sa asawa ko. Kung kailan naging asawa mo na si Rina, tsaka ka ba dinadaga ng ganyan? Uy! Palalaki ka nga. Tala! Torpedo under the saya. Dino, lagay nagigilty lang ako sa nasabi ko sa asawa ko. Paano ako? Napagbintangan mo akong kabit ng bisis mo eh. Ganun lang ba yun? Pasensya na sa nangyari kagabi. Hanggang ngayon, galit ka pa rin ba? Hindi na. Pero yung asawa mo, tsak yun. Ilang araw ka niyang pahirapan. Tulungan mo ako, pre. Di ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Siyuhin mo. Hindi man, dalan mo ng alak. Nangasar ka ba o ng papayo? Siyempre, nagpapayo ako. Oh, ano ba sa tingin mo? Yung gusto ng asawa mo, na tsak na matutuwa siya kapag ibinigay mo.
Masaya siya kapag may alak. Di yun ang ibigay mo. Alak mismo ang ibigay mo. Wag na yung pera. Para may mainom na naman yung misis mo. Makokontrol mo pa. Alam mo minsan, gumagana rin yung utak mo. Kaya lang, diskumpiyado pa rin ako sa susyon mo. Parang kinukonsinti ko pang asawa ko na mag-inom. Imbis na itigil niya. Di ko ayaw mong sundin ang payo ko. Di wag na. Ang problemahin mo ngayon, paano mo siya susuyuin sa maling pagbibintang mo? Kala, ang asawa ko papalapit sa amin. Shh! Pedro, tumahimik ka na. Bakit mo ko pinatatahimik? Pinapayulan naman kita, di ba? Alam ko nang gagawin ko. Alam mo, yung asawa mo si Rina, may pagkamukhang pera. Dapat yan. Pedro, Tinatanggalan ng budget. Tapos ikaw nang bibili ng mga kailangan mo sa bahay ninyo. Ang galing mo namang magpayo, Pedro. Matapos kitang painumin ng alak, ganyan pang sasabihin mo sa asawa ko? Naku, kanina ka pa ba dyan? Ang asawa ko kasi mukhang pera, kaya sabi ko kay Tonyo, tinanggalan ko ng budget para hindi na kami mag-away pa. Asawa? Kailan ka pa kinasal? Hoy, Pedro, huwag ka na nga magpalusot dyan. Huling-huli ka na sa paninirang ginagawa mo sa akin. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Para kay Tonyo? Para siraan ako sa kanya? ang mabuti pa rin nasa bahay na lang natin pag-usapan to. Pabayaan mo lang si Pedro. Hoy, ikaw ha? Kung wala kang sasabihing maganda sa asawa ko, manahimik ka na lang. Wala kang kwentang kaibigan. Imbis na pagbatiin mo kami, lalo mo kaming pinag-aaway. Pare, alis na kami ha. Pasensya na sa mga sinasabi ng asawa ko. Lika na. Teka, ano ba, Tara na. Tonyo? Sandali! Nagsasalita pa ako! Huwag mo nga akong hilahin! Tonyo! Ang daldan mo kasi ng bunga ako kung ano-ano tuloy ang nasabi ko. Inilayo ni Tonyo ang kanyang asawa sa galit nito kay Pedro. Hinila pabalik sa kanilang bahay. Nang marating nila ang loob ng kanilang bahay, Ano? Mas pakikinggan mo pang Pedrong yon kaysa sa akin, ha? pagtabi ko, bigla siyang bumalik sa dati. Totoo ba yung nakakita ko sa mga mata niya? Paano nangyari yun? Hoy, ano ba? Magsalita ka naman. Hindi yung nagmumukhang tanga ako dito. Rina, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nagda-drugs ka ba? Iniinis mo ba talaga ako, ha, Tonyo? Matapos mo akong pagbintang ang kabit ni Pedro? Pati ba naman sa pagdadrugs? Ibibintang mo pa rin sa akin? Ano ba talagang gusto mong palabasin, ha? Nagtataka lang kasi ako sa mga kinikilos mo. Habang tumatagal, palala ng palala mga ginagawa mo. Mami ka nga sa akin. Ano ba talagang problema mo? Anong dahilan ng pinagkakaganyan mo? Wala! Wala akong dapat na aminin sa'yo. Maliban lang sa pagiging lasinggera ko. Ngayon, kung ayaw mo akong paniwalaan, di wag, wala akong magagawa. Ay, sige. Kung totoo yung sinasabi mo, maniniwala na ako. Salamat naman kung ganun. Ang akala ko, hahaba pang usapan natin. Ikaw talaga, Tonyo. Pinahirapan mo pa ako. Pero, ibig bang sabihin nito makikipagbati ka na sa akin? Makikipag-usap ba ako sa'yo na maayos kung ayaw ko? May isa lang sana akong hiling sa'yo. Ano naman yun? Pwede bang sa susunod na tanungin mo ako ng mga bagay na gumugulo dyan sa isip mo? Siguraduhin mo muna may sapat kang dahilan. Naparatangan ako ng kung ano-ano. Asawa mo ko. Pero kung pagdudahan mo ko, para akong isang kriminal. Oh, sorry na.
O inaamin ko, malaking pagkakamali kong pag-isipan ka ng ganyan. Kaya eto no, nakikipagbati na ako sa'yo. Alam ko na kung bakit nakikipagbati ka sa akin. Namimiss mo na ba ang lambing ko, ha? Sinaanak ba yung kamay mo kung saan-saan pumupunta ka? Tonyo, Rina, miss na rin naman kita eh. teka, ano ka ba? Kung matagal na nating pinalagpas siyang init ng ulo mo dyan sa taas. Sa taas, pero nakahawak ka sa baba. Ano ka ba? Ano ba? Rina, Tara na sa kwarto. Mukhang nilalagnat na yung ulo mo. Rina. Pinilit ni Rina na maipadama sa asawa ang kanyang pangungulila sa ganoong paraan na ibaling niya ang pagdududa nito sa totoong dahilan ng biglaan niyang pagbabago. Alam kasi niya, hahaba lang ang kanilang pagtatalo. Kung ipagpipilitan pa niya na ipaliwanag ang totoong gumugulo sa kanyang isipan, sabay silang nakatulog matapos pagsaluhan ang napakainit nilang pagniniig. Maagang bumangon si Tonyo sa kanilang higaan. Dinampian ng halik si Rina sa kanyang noo at hinayaang makapagpahinga ang asawa nitong tulog na tulog pa rin. Kailangan pa naman kasi niya maghanap buhay. Kung tatamad-tamad siya, siguradong mag-aaway na naman sila tungkol sa pera. Ganado siyang nagbiyahe maghapon at inabot pa siya ng gabi. Pabalik na sana siya sa kanilang bahay nang makasalubong niya sa isang gilid ang isang babae. Manong driver, tulungan mo ko. Pakiusap. Teka, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasugatan ka pa? Manong, ilayo mo ko rito. May taong humahabol sa akin. Pakiusap, pasakayin mo ko. Sakay na. Bilisan mo. Salamat. Pakibilisan ang pagpapatakbo. Maaabutin niya tayo. Sige. Manong, maraming salamat talaga. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi maiwasang tingnan ni Tonyo ang dalagang sakay sa salamin ng kanyang tricycle. Iniisip kung saan niya nga ba nakita ang dalagang ito. Gabi na rin kasi ng mga oras na yun. Ang natatandaan niya lang, ang suot nitong hoodie. Nakalayo na sila sa kakahuyan na pinanggalingan ng dalaga at kinakailangan pa niyang bumalik uli para makauwi sa kanyang bahay. Inihinto niya saglit ang tricycle na kanyang pampasada. Miss, saan ba kita dadalhin? Malayo na ito sa lugar na tinatakasan mo. Ha? Manong kon kasi. Pwede bang kuya na lang? Di pa naman ako katandaan eh. Pauwi na ako sa amin kung hindi mo pa sasabihin sa akin kung saan kita dadalhin. Ibababa na lang kita rito. Kundi man, iaatid kita sa istasyon ng pulis. Pulis? Wag. Wag mo akong dadalhin roon. Kung sakali man, sa ibang lugar na lang po, kuya. Ano ba kasing ginawa mo at inaabol ka nila? May kalokohan kang ginawa, no? Hindi, wala po. Tinakasan ko lang talaga yung mga humahabol sa akin. Sige, ganito na lang. Iaatid kita roon sa isang paupahan bahay. May kaibigan kasi ako meron siyang paupahan. Wala pa namang nakatira doon. Ligtas ba ako ron?
Sigurado ako ligtas ka sa lugar na yun. Para sa'yo. Sakali mang maaga ako makabiyahe uli, idadaanan kita uli ron. Sige, salamat. Ano nga palang pangalan mo, Ineng? Sakali mang kung may maghanap sa'yo, idi alam ko kung saan kita ituturo. Nako, wag. Wag mong ipapaalam sa kanila na nakita mo ko. Pakiusap, kuya. O sige, hindi ko ipapaalam sa kanila. Sabihin mo lang sa akin kung anong pangalan mo. Jackie na lang po ang itawag niyo sa akin. Ay, Jackie Chan, Jackie Lo. O sige, Jackie na lang ha. O kasi Tonyo. O paano? Ihatid na kita sa isang bakanting paupahan. Rina? Rina, asawa ko. Nakauwi na ako. Oh, wala na naman siya rito. Saan ba naman nagpunta ang babaeng yun? Ang sarap mag-swimming! Woo! Sa balong malalim! Rina! Rina, saan ka pa naman galing? Umiinom ka na naman? Medyo lang naman, asawa ko. Medyo nakainom ka pa sa lagay na yan ha. Tingnan mo ang itsura mo. Tsaka ano ito? Bakit may bahid ang damit mo? Tonyo, antok na ako. Matutulog na ako Bukas mo na lang ako tanongin ng kung ano-ano. Sige na. Bad trip ka naman, oo. Nagkakaayos pa lang tayo kagabi tapos ganyan ka na naman. Ano ba? Wala na ba sa'yo yung pagkakaayos natin kagabi? Tonyo naman. Nahihilo na ako. Sige na. Bukas Bukas na tayo mag-usap. Mag-usap tayo bukas ha. Oo, sige na. Nakakainis ka talaga. Ang ganda-ganda mo pero pumapangit ka sa itsura mo ngayon. So, ang ganda na nangyari sa atin kagabi tapos eto ka na naman ngayon. Sorry na, okay? Gusto ko na talagang matulog. Bukas na tayo mag-usap. Sige, bye-bye. Oh. Ay, visit ka talaga. Hindi na talaga babalik ang dati mong mahinhin. Teka, yung damit niya. Doon ako mas nag-aalala. Saan niya nakuha yung kulay dugong bahid nun? Kakausapin ko siya. Hindi pwedeng hindi ko malaman ang bagay na yun. Abot, inilak pa talaga ang pinto. Rina! Rina! Ay, ano bang dapat kong gawin sa babaeng ito?
Wala na siyang nagawa kundi matulog na lang uli sa kanilang salas. Kahit pa nga inis na inis siya sa kanyang asawa, gusto niya itong makausap. Kinaumagahan, sinubukan niyang gisingin si Rina para muling makausap. Pero sinigawan lamang siya nito. Matutulog pa daw siya at huwag siyang iistorbohin. Imbis na patulan niya ang pagkainis niya sa kanyang asawa, pinuntahan niya na lamang ang kanyang kaibigang si Pedro. Hari Pedro! Oh, Antonio, my friend! Balita! Tara, samahan mo ko. Uy, ano ka ba? Bigla mo na lang akong hinihila. Aalis nga tayo. May pupuntahan tayo. Tsaka, may sasabihin ako sa yung problema. Naku, kung tungkol na naman yun sa asawa mo, aba, utang ng loob ba, ayoko makialam pa sa problema ninyong dalawa. Hindi ito tungkol sa asawa ko. Kay Jackie. Ha? Jackie? Shh! Naginahini ka lang ng bunganga mo. May ibang tao makaririnig sa'yo. Ikaw kailan ka pala tutong babae? Babae? Sino bang nagsabi sa'yo may babae ako? Sabi mo si Jackie. Sino ba si Jackie? Para maintindihan mo, sumama ka na lang sa akin. Doon ko na ipaliliwanag sa'yo. At saan lupalo ba ng paraiso ka natagpuan ng aking kaibigan? Magadang binibini. Oh. Ha? Teka lang, Manong. Sino po ba kayo? At sandali lang naman. Kung makalapit naman ang mukha niyo sa mukha ko, para niyo na akong hahalikan. Uy, anong ginagawa mo? Ang bilis mo namang makababa ng trike ko. Para siyang diwatang iniluwa ng kagubatan. Kung isa ka mang kaparusahan na aking mararanasan, kahit paulit-ulit pa akong hagupitin, walang alinlangan ko itong tatanggapin. Ha? Aray ko naman, Antonio. My friend, ano ka ba? Siraulo ka. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit ba? Kung makabato ko naman, wagas. Halos humiwalay na yung utak ko sa katawan ko. Ang OA mo, ha? Siya ba? Siya ba yung tinutukoy mong problema? Aba naman, ako na lang sasalo sa problema na yan. Hindi ko siya tatanggihan. Problema? Alin po? Teka po, Mang Tonyo. Ano po bang tinutukoy niya? Huwag mo nang intindihin ang sinasabi ng kaibigan ko. Miss Beautiful. Ako nga pala si Peter. You can call me Pedro for short. How about you? Itigil mo yung kai-English mo, ha? Hindi bagay sa'yo. Siya si Pedro. Ako naman si Jackie. Pare, alam ba itong kumanyang bango pa? Oy, Ano ka ba, Pedro? Tumigil ka nga.
Para kang tanga dyan sa kakapakyut mo sa kanya. Ayos lang po, Mang Tonyo. Teka, bakit po? Pinapaalis niyo na po ba ako rito? Ha? Pinaalis? Hindi ah. Sino may sabi sa'yo alis ka? Sinabi ko ba? Ha? Ay nako, hindi pa naman. Wala akong sinasabing ganon. Andito kami para makilala mo ang totoo may-ari nitong paupahang tinutuluyan mo. Si Pedro yon. Kayo po pala, Mang Pedro. Naku, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo rito sa akin. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ito. Okay na sana kaso tinawag mo ko Mang Pedro. O anong gusto mo itawag sa kanya? Honey, my loves. Pwede naman. Sira. Kaya kita niyaya dito dahil may pag-uusapan tayo. Kung pagpapatira lang naman sa kanya ang pinoproblema mo, ayos lang sa akin kahit libre pa. Ha? Oo. Yun lang ba? Talaga po? Pwede ako magtagal rito? Naku, ang saya-saya ko. Salamat po, Mang Pedro. Miss, huwag mo naman ako yakapin na maigpit eh. Mahirap ang pigil. Ha? Jackie, tama na yan. Ang mabuti pa, maganda ka na lang muna na makakain natin. May dala akong mga mailuluto mo dyan na malengke ako bago kami pumunta rito. Sige na, mag-asikaso ka na ng makakain natin. Sige, salamat po pala rito. Hintayin niyo lang po ha. Ipagluluto ko po kayo. Sige, salamat. Pedro, ano ka ba? Itigil mo nga yung kakapakyut mo kay Jackie. Sinabi ko na kanina sa'yo eh. Payag akong manirahan siya rito. Ano bang problema dun? Ang totoo niyan eh. Kinakabahan ako sa babaeng yan. Bakit naman? Mukha namang maganda, masipag. Sexy. Woo! She is hot. Ikaw talaga. Umiral na naman yung hilig mo sa babae. Hindi ka naman nagkakatsowa. Tama na nga yung katitingin mo sa kanya. Sa ginagawa mo, lalo mo lang pinalalala ang problema ko. Ha? Pinalalala? Paano kung napapalala? Dahil sa'yo, mas nahirapan akong mawala sa pangangalaga natin si Jackie. Yung plano ko sanang pagpapaalis sa kanya rito. Kabaliktaran naman ang sinasabi mo. Pangangalaga natin? Kailan ka pa naging guardian niya, ha? Ibig sabihin, babae mo nga talaga siya? Hindi ko siya babae. Tinutulungan ko lang siya. Kagabi kasi nakita ko siya. Parang may humahabol sa kanya. Kaya tinulungan ko siya dun sa mahabol. Kaya nga, Pedro, kinakabahan talaga ako eh. Kung tama ba yung ginawa kong pagkupkup at pagtulong sa kanya. Dapat kinilala mo muna kasi yan bago mo din niya rito. Ang totoo, may hinala ako may ginawa siyang kababalagang kagabi. Doon sa lugar na pinagkunan ko sa kanya, doon natagpuan ang isang bangkay ng isang lalaki. Kaya kasalanan mo to, Pedro. Kinupkup mo ng tuluyan ang babaeng yan na maaaring maging isang kriminal. Tumigil ka nga. Hanggat wala tayong sapat na ebidensya, huwag mong pagbibintangan si Jackie. Imposible maging kriminal ang isang magandang katulad niya. Kaya hayaan mo muna siyang manatili rito. Ako nang bahala sa kanya.
Saan ka nang galing? Dun kina Pedro. Kila paring Pedro lang? Tapos inabot ka na maghapon? Anong ginawa niyo? Wala kaming ginawa. Nagkwentuhan lang kaming dalawa. Nagkwentuhan lang? Sigurado ka? Kakaiba naman yata yun. Mong sabihin, may iniisip kang ginawa naming dalawa. Bakit? Anong kakaiba ron? Lasing ka kagabi. Ayaw mong paistorbo. Kanina umaga. Gusto ko sana makaisa, kaso ayaw mo. Nagutom ako, kaya sa kanila ako nakikain. Yun lang ba talaga? Hindi ka nagpunta kung saan? Kila Pedro lang? Oo nga. Kahit tanungin mo pa siya. Ikaw kung makapagtanong kay para bang ang laki na atraso ko sa'yo. Ako nga dapat mag-isip sa'yo ng ganyan na hindi maganda. Dahil sa mga pinaggagawa mong paglalasing. Huwag mo akong intindihin. Bagong libangan ko lang yun. Rina, hindi magandang libangan para sa isang babae ang pag-iinom. Hindi normal. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ko alam kung epekto ba yan ng hangover mo o may maligdo na dyan sa katawan mo na kumukontrol sa'yo. Tumigil ka na nga sa kakasita mo sa akin. Pabayaan mo ng itsura ko. Gusto ko lang... Gusto ano? Di mo naman tinuloy. Ano yun? Alam mo yung libangan mo yan, nakasisira yan ng relasyon natin. Kung hindi mo tatanggalin yan, baka maging dahilan yan ang paghiwalay natin. Kung may pinagdadaanan ka, sabihin mo sa akin. Di yung dinadaan mo sa alak. Oo na. Susubukan kong tanggalin. Ang alin? Yung pag-iinom. Huwag mong subukan, gawin mo. Halika nga rito. Sabayan mo na lang akong magkape. Para naman makasama naman kita. Kahit ngayon lang. Oo nga eh. Ngayon lang kita nakitang walang toyo, hangover at sumpong. Teka, sandali lang ha. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Mamayang gabi. Babalik na ako sa bahay ng matandang ermitanyang yun. At gagawa ko ng paraan para malaman ang solusyon sa totoong nangyayari sa katawan ko. Baka nga, maapektuhan ang relasyon naming mag-asawa kung patuloy akong didepende sa alak. Kailangan kong gumaling bago pa malaman ng asawa ko ang totoong kalagayan ko. Ngayon, may sikreto kami ni Pedro. Sasakyan ko na lang ang topak ng asawa ko. Mahirap na eh. Baka ako maghinala siyang may ginagawa akong kalokohan. Sana makaisip kami ng paraan para tuluyang mawala sa putir namin ang Jackie na yun. Nang makatulog na ang kanyang asawa pumuslit si Rina paalis ng kanilang bahay. Bumalik sa isang kubo ng isang ermitanya na kanyang nakausap nung gabing nakainom siya. Aminin man niya sa hindi, nababagabag siya kapag sumasapit ang gabi. Kaya nga alak ang nagiging kaparaanan niya para makalimot. Pagpasok niya sa kubo, narinig niya ang malamig na pagbati sa kanya ng matandang ermitanya. Mabutit naisipan mong bumalik. Wala ho talaga akong balak na bumalik. Pero, nababahala ho ako kapag naiisip ko ang sinabi niyo sa akin. Bakit ngayon lang? Hinintay mo pa talaga ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi ko naman po kasi talaga alam ang gagawin ko eh. Maski nung araw na mapunta ako sa inyo, natakot po ako. Kaya ga, dahil sa takot mo, mas lalo mo lang ipapahamak ang buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka naman ganyan nung una kitang nakita rito. Pero ngayon, talo mo pa ang aswang na nagpalit ng anyo. Grabe, sobra naman po kayo kung maikumpara niyo ako sa aswang. Talagang yun ang magiging kapalaran mo kung hindi ka bumalik rito sa akin. Bakit ngayon lang?
Hindi pa naman ho ata huli ang lahat. Baka magagawa niyo pa po ng paraan. Susubukan ko. Pero sigurado akong mahihirapan ako. Ito ang panahon ng kalakasan ng kanilang kapangyarihan. Dapat nung unang araw na pumunta ka rito, nagamot na kita. Pasensya na po. Natakot lang po talaga ako eh. Sa mga nalaman ko kung kilala niyo ko. At ayun, dinaan ko na lang po sa alak ang problema ko. Tinaan mo talaga sa alak ang sitwasyon mo. Hindi masusolusyonan ng alak ang kalagayan mo. Kaya nga po ako nagbalik dito kagad para magpagamot sa inyo. At tuluyang mawala ang bagay na nagdidikta sa akin na gumawa ng hindi maganda. Hala, umupo ka na riyan. Sisimulan na natin ang ating ritual. Sana nga'y hindi pa huli ang lahat at maputol natin ang sumpang inilagay sa iyo noong namatay ang nanay mo. Habang inihanda ng ermitanyang matanda ang kakailanganin niya, panay naman ang dalangin ni Rina. Natuluyan ng mabali ng matanda ang sumpang nakadikit sa kanyang kapalaran. Nang gabi rin yun, masaya namang ninanamnam ni Jackie ang pananatili niya sa paupang bahay na kanyang tinutuluyan. Ngayon lang siya nakadama ng katahimikan at kapayapaan. Huminga siya ng maluwag, humiga sa kama nang bigla siyang makaramdam na kakaiba sa paligid. Mga mahihinang kaluskos sa kanyang bakuran, yabag ng mga paa na parabang papalapit sa kanyang kinalalagyan. Sinasabayan pa ng pag-ihip ng napakalakas na hangin sa labas. Napalingon siya sa bintana ng kanyang kwarto. Tiningnan ang isang sulok na parabang may nagbabadyang panganib. Sa liwanag ng buwan, kumakalat ang paligid. Biglang may lumitaw na anino sa di kalayuan at dito'y nahintakutan si Jackie. Ramdam niya ang mabigat na enerhiya sa kanyang kinalalagyan. Hindi maaari ito. Nasundan niya ba ako? Ang akala mo ba? Mapagtataguan mo ko? Nagkakamali ka! Paano niyo ako natunton? Ginawa ko naman ang ritual ko sa bahay na to. Paano niya nalamang naririto ako? Kahit saan ka magpunta, makikita at mararamdaman kita. Huwag mo nang balaking takasan ako dahil hindi mo ko matatakasan. Hindi ako papayag. Kailangan kong putulin ang ugnayan ko sa kanya. Ayokong matulad sa mga kababaihang nagiging alay lang nila. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Babalik at babalik ka sa aking kanlungan. Malakas talaga siya. Ah! Nahihirapan ako makakilos sa pagtawag niya. Bumalik ka! Ano na ngayon ang gagawin ko? Tahimik na rin ang buong paligid at himbing na ang pagkakatulog ng mga mamamayang. Walang kamalay-malay sa kababalagang nangyayari sa kanilang paligid. Tinawag nito si Jackie nang may maotoridad. Bawat pagtanggi niya rito ay ramdam niya na tila ba nasasakal ng kadenang nakagapo sa kanyang liig. Natataranta na si Jackie, hindi mawari kung paano makakawala sa kapangyarihang nag-uugnay sa kanila. Nanghihina siya sa ginagawa nito sa kanya ng nilalang. Sa kanyang bulsa, bigla niyang nakapa ang isang punyal. Talagang pinapahirapan niya ako. Pilit niyang kinokontrol ang katawan ko. Ah! Wala kang laban sa kapangyarihan ko! Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang nakatakda sa'yo! Hindi! Ayoko! Tama na, Chong! Hindi ako magiging sunod-sunurin pa sa'yo! Ang punyal na hawak ko ang tatapos sa ugnayan Halika! nating dalawa! Sumama ka! Ito! Ah! Ang braso
ka pwedeng mawala sa akin! Marami ka pang dapat nagampanan sa ating angkan! Gruar! Biglang nawala ng malay si Jackie sa kanyang tinutuluyan, kasabay ng matinding galit ni Sauro sa pagpigil niyang makawala si Jackie sa kapangyarihan. Ang siya ring pagdaloy ng malakas na kapangyarihan paakyat sa kalangitan. Parang isang mabilis na kidlat na kumalat ang liwanag ng buwan sa lahat ng nasisinaga nito. Samantala, sa kubo ng ermitanya, nakaramdam ang matanda ng kakaibang kapangyarihang kumawala sa kalangitan. Napalingon siya sa kanyang bintana. Ramdam niya sa liwanag na iyon ang bigat na nakatatakot na kapangyarihan. Bumalik siya sa katawan ng walang malay na si Rina. Ipinagpatuloy ang panalangin at ritual. Nang bigla niyang hawakan ang ulo nito, naramdaman niya ang mainit na kuryenteng dumaloy sa kanyang palad. Dinasalan niya ito. Hinayaang makaidlip ito saglit sa kanyang kinauupuan. Sa paggising niya na lang sasabihin ang resulta ng kanyang ginawang orasyon. Kahit paano, nawala ang kaba ng matanda. Alam niya kasing magiging ligtas ang babae. Samantala, sa bahay naman na mag-asawang Tonyo at Rina. Ano yun? Liwanag? Bakit biglang lumiliwanag ang langit? At bang meron? May bulila ka bang bumagsak? Teka, sandali. Bakit wala si Rina? Bakit wala siya sa tabi ko? Umalis na naman. Ay, hindi naman nagpaalam. Ito talagang babae ka. Nakipag-inuman ka na naman siguro sa labas. Tonyo! Tonyo! Ano ba naman to si Paring Petro? Walang aling oras. Paring Tonyo! Bakit ba nandito ka? Anong problema? Pare, bigla akong kinabahan eh. Pwede mo ba akong samahan pumunta sa paupahan ko? Ha? Bakit naman? Ikaw ha? Nalaman mo lang na may pinatira ako ron sa paupahan mo. Gusto mo nang balik-balikan? Hindi sa ganun. Di kasi ako mapakali ron sa narinig ko kanina. Hindi mo ba naramdaman yun? Oo, nalimpungatan nga ako eh, dahil dun. Parang kidlat na wala namang ulan. Parang kulog na kung ano. Ano, sasamahan mo ba ako o hindi? Sasamahan na. Paano ka pupunta ron? Wala ka namang sasakyan. Si Rina, nandyan ba? Wala nga eh. Di ko rin alam kung saan nagpunta. Kaya nga pumayag na akong sumama sa'yo. Sige, hintayin kita sa labas ha. Sige. Papalabas pa lamang sila ng bahay nang mamataan sila ni Rinang paalisa. Kababalik lang niya mula sa bahay ng ermitanya. Pero imbis na tawagin ang dalawa, hinayaan niya na lamang itong makaalis. Pagod ang kanyang katawan, kaya mas pinili niyang magpahinga. Binagtas naman ng dalawang magkaibigan ang daan papunta sa paupahan at pumasok sila sa loob. Nakita nila ang kalunos-lunos na itsura ng dalaga. Sugatan ang kaliwang braso na nakasalampak sa sahig. Nilapitan ito ng dalawa. Inilipat sa upuan at agad na kumuha si Tonyo ng malinis na telang ibinenda sa dalaga. Habang si Pedro na may nag-aasikaso sa kusina, kumuha naman ng tubig at inilagay ang dahon ng bayabas sa loob ng kaserolang kulay pink. Isinalang ito sa apoy. Hinang-hina si Jackie, hindi makausap ng maayos ng dalawa. Kaya nga, nilinis na ang mga sugat nito. Hinayaan muna nilang makapagpahinga ang dalaga. Putok na ang araw nang magising si Pedro at naaamoy ang tinimplang kape sa tapat ng kanyang hinihigaan. Bango ng kape ah. Manong, inumin niyo po muna ito. Kung talaga baka pwede yung kuya na lang din itawag mo sa akin. Nung araw ka pa pamanong-manong sa akin eh.
Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo ayos na. Salamat at tinulungan niyo ko. Naku, wala yun. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Paano kang nasugatan sa braso mo? Nadisgrasya lang ako kagabi. Kaya yun, mas makabubuti na hindi nila alam ang totoo. Baka kung biglang magbago ang pakikitungo nila sa akin kapag nalaman nilang totoong nangyari sa akin. Teka lang yung kape mo, lalamig na yan. Oo nga pala. Teka si Tonyo, napansin mo ba kung nasaan? Nagpaalam siya sa akin na uuwi ng maaga sa bahay nila. Alam ko na kung bakit. Takusa kasi yun eh. Takusa? Oo, takot sa asawa. Huwag mo na siyang hanapin. Nandito naman ako eh, kaya nga wala kang dapat ipag-alala. Oo, tama. Okay, hindi mo mamasamain. May itatanong sana ko sa'yo. Alam kong mas nauna kang nakilala ni Tonyo. At dahil ako naman may-ari nitong tinutuluyan mo, baka naman pwede mong sabihin sa akin kung taga saan ka. Kailangan mo ba talagang malaman yun? Oo, ASAP. Kailangan talaga. Pero hindi naman ako mangingialam. Baka sakali lang na may mag-anap sa'yo, alam ko yung sasagot ko. Pwede ba kitang... wag na nga lang. Yun na lang. Matutulungan kita kapag may naghahanap sa'yo. Malay mo, kamag-anak mo. Wag! Pakiusap. Wag na wag mong ipagsasabi sa iba ang tungkol sa akin. Ayoko madamay pa kayo. Madamay? Saan? Mang Pedro, pwede bang bumalik na muna ako sa silid ko? Medyo masakit pa kasi ang ulo ko eh. Ganun ba? Sige na, magpahinga ka na uli. Ako nang bahala sa sarili ko. Hihintayin ko na lang bumalik si Tonyo. Mamaya-maya ay aalis na rin ako. Sige. Napaisip si Pedro kung totoo nga na-disgrasya lang talaga si Jackie sa natamo nitong sugat sa braso. Para kasing imposibleng nadapa lamang siya at nasugatan ng husto ang kanyang braso sa pamamagitan lang ng disgrasya. Naiinip si Pedro sa paghihintay kay Tonyo, kaya napilitan siyang maglibot sa loob ng kanyang paupahan. Nagulat siya nang mapadako siya sa likod ng bakuran ng kanyang pinauupahan. May nakita siyang mga hugis bilog na nakaguhit sa lupa. Lalapitan pa sana niya ito. Pero tinawag na siya ni Jackie para kumain. Tinanggihan niya ang dalaga. Sa inip niya, hindi niya na nagawang hintayin pa si Tonyo na bumalik. Sa halip, mag-isa siyang umalis at iniwan ang dalaga. Nang dumating siya sa bahay niya, nagulat siya nang makita sa kanyang bahay ang isang hindi inaasahang bisita. Lokong Tonyo na yun? Hindi na ako binalikan sa paupahan ko. Pedro, Rina, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? hindi naman. Kararating ko lang. Pasensya ka na ha. Naku, pas muna ako uminom. Ayoko na kasing awayin ako ng asawa mo. Pag nakita niyang sinasabayan pa kitang uminom. Hindi naman yun ang ipinunta ko rito. Ha? Si Tonyo ba? Ako hindi ko alam kung nasaan. Hindi pa kami nagkikita ngayong umaga. Hindi nga kayo nagkita, pero magkasama kayo kagabi. Yung Tonyo na yun, ipapahamak pa naman ako. Akala ko ba wala asawa niya kagabi? Paano niya nalamang magsama kami? Huwag ka nang mangangahas na magkaila pa sa akin. Kagabi, papauwi ako na makita ko kayong umalis. Saan kayo nagpunta? Nasaan na ba si Tonyo? Ina-interrogate na ako ng asawa niya. Bakit hindi ka makasagot? Saan kayo nagpunta kagabi? Kaya nga ba ako singkil eh. Ayoko na tinatanong ko ng ganito. Nervyos ako sa babaeng ito. Ano ba, Pedro? Kay Jackie, sa paupahan ko. Papatay. Jackie? Sinong Jackie? Jackie Chan, nanood kami ng Jackie Chan.
I mean, isang bagong kaibigan na nangungupahan doon sa lumang bahay ko. Lumang bahay? Oo, Paupahan? oo. Pumunta sila ng alanganing oras ng gabi? Dahil lang sa jacking yun? Naku Rina, wag mo intindihin yun ha. Renter ko lang naman yun eh. Wala namang kaugnayan doon si Tonyo. Sige, salamat. At bigla na ako tinalikuran. Anong nangyari ton? Pero salamat naman naniwala siya sa sinabi ko. Loko kasing Tonyo na yun. Nasaan ka ba? Yung asawa mo sa akin kayo hinahanap. Makikilala ko rin kung sino yung jacking yan. At mananagot siya sa pagpatol niya sa pinakamamahal kong asawa. Pabalik na sana si Tonyo sa kanyang bahay nang makasalubong niya ang isang matandang hindi niya kilala. Noong una, natakot siya sa biglaang pagtawag nito sa kanya, pero mas nagulat siya nang banggitin nitong kilala niya ang kanyang asawang si Rina. Si Rina? Paano niyong nakilala ang aking asawa? Anong dahilan para magkaroon kayo ng ugnayang dalawa? Tonyo ang pangalan mo, hindi ba? Pati pangalan ko, alam mo? Marami akong alam sa lugar na ito. Marites pala to. Kaya nga nandirito ako ngayon para balaan ka sa asawa mo. Balaan? Saan? May hinala akong madadamay siya sa isang kababalaghan na hindi niya aakalain. Mula pa ito sa kanyang mga magulang. Pero mukhang hindi talaga sa kanya nakatakdang mangyari ang bagay na yun. Nagkataon lang, nasa dugo ng angkan nila ang nasabing kapalaran. Kaya pinag-iingat ko siya. Teka, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niyo. Ano ba talagang nangyayari sa asawa ko? Sumama ka sa kubo ko. Doon ko lang may paliliwanag sa iyong lahat. Teka, kubo niyo? Oo, Tayong dalawa lang ho? malamang yun. Ay, tibilisan na natin. Kailangan ko makabalik sa bahay ko. Sigurado akong hinahanap na ako ng asawa ko. Halika. Sumama nga si Tonyo sa kubo ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nalaman niya ang tunay na kalagayan ni Rina. Dumiretso sila sa bahay ni Pedro. Doon nalaman ang pagpunta ng asawa sa bahay ng kaibigan. Habang si Rina na may maaga pa lang, nagdesisyon ng umalis. Pinuntahan kung saan nga ba ang lumang paupahang bahay ni Pedro na noong kabataan nila ni Tonyo'y naging tambayan nila. Noong nag-aaral pa lamang sila, naghanap si Rina ng pampasahirong trike. Sumakay ito at sinabi sa driver ang natatandaan niyang address na bahay. Malayo pa ay napansinan ng babae ang abalang naglilinis. Walang ano-ano'y pinara niya ang trike at dire-diretsong pumasok sa bahay. Umanda ka sa aking babae ka! Oh, ay, sino? Halipurot ka! Layuan mo! Ano ba? Iiwan mo ako! Sa dami-dami ng pwede mong patulan! Napakapangit ko pa talagang asawa, ha? Ano ba? Wala akong pinapatulang lalaki! Iwan mo ang bola! Wala! Eh bakit pumunta dito ang asawa ko, ha? At gamit niyo pa talagang tulay ang bahay ng kaibigan ko si Pedro! Hindi na kayo nahiya! Itiwan mo sabi ako eh! Kung ayaw mo makatikim ng galit Sige, magpaliwanag ka. At kahit anong sabihin mo, huling-huli ko na kayong dalawa! Kung ganun, asawa ka ni Tonyo. Oo! Asawa niya ako! Kaya lubayan mo siya! Alam mo, kung papatulan man ako ng asawa mo, hindi na ako magtataka kung bakit kanya papalitan. Ang gaspang ng ugali mo. Hoy! Hindi mo ako kilala. Baka kung magkasubukan tayong dalawa kapag pinatulang kita. Pasensya na, Ale. Hindi ako pumapatol sa matanda. May respeto po ako sa mga nakatatanda. Aba, at sinasabi mo ba talagang mukha akong matanda, ha? Itsuri niyo pa lang. Kaya nga hindi ko na pinapansin ang asawa niyo eh. Dahil dyan sa itsura mo, mukha kang lasinggerang may bahay na iniwan ng asawa. Talaga bang sinusubukan mong pasensya ko, ha? Ale, wala akong gana makipag-away sa inyo.
Kung gusto niyong ayusin ang problema niyong mag-asawa, mas makabubuting siya mismong kausapin mo. At isa pa, hindi ako mababang uri ng babae na basta nalang pumapatol sa lalaki. Huwag niyong subuking alamin kung anong tunay kong pagkatao. Baka hindi mo magustuhan. Ang braso niya, bakit may benda? At parang may nakikita akong marka. Parang nakita ko na noon. Kung wala na kayong kailangan pa sa akin, umalis na kayo. Hindi ko sasayangin ang natitira kong lakas sa pakikipag-away sa inyo. May mas mahalagang bagay pa akong aasikasuhin kesa sa inyo, Ale. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayong dalawa! Ha? Sino? Sa wakas, natagpuan din kita. Ngayon, isasama na kita. Hindi! Tiosauro! Sino kayo? Anong ginagawa niyo? At mukhang may hindi imbitadong bisita tayong maisasama. Hindi. Madadamay pa ako ng hindi sa oras. Kailangan ko na makaalis. Huwag na huwag ka magkakamaling humakbang palabas ng bahay na ito. Sasama ka sa amin. Halika! Wala nang nagawa ang dalawa. Pilit silang isinakay sa sasakyan. Hindi tulad ng karaniwang sasakyan ng panahon na yun, mas moderno. Parang kakaiba ang modelong gamit ng sasakyan ni Sauro. Magkatabing pinaupo sa loob si Rina at Jackie, habang si Sauro naman nakaupo sa unahan ng sasakyan. Paalis na ang van ng kanilang sinasakyan nang paparating namang dumating ang tricycle ni Tonyo. Napalingon sila sa van na nakasalubong nila. Nakita kasi nilang nanggaling ang sasakyan sa tapat ng paupahan. Saglit na inihinto ni Tonyo ang trike. Agad na tumakbo sa loob habang si Pedro naman sinusundan ng tingin ang van. Nang masigurado ni Tonyo na wala na si Jackie sa bahay, agad na pinasakay sa loob si Pedro sa trike. Pinaharurot at pinatakbo ito. Sinundan ang van, nakaalis lamang. Nagtataka si Pedro sa ginawang iyon ni Tonyo. Nakakainis. Nahuli tayo ng dating. Ano ba sinasabi mo, si Rina? Hindi mo ba nakita sa loob? Pati si Jackie wala sa loob ng bahay. Anong ginagawa ng asawa mo sa Jackie ko? Si Raulo. Nagawa mo pa ang kinindalagang yun, wala naman kayo. Kasalanan mo to eh. Yung asawa mong war freak, sinugod si Jackie. Alam mo na palang pwedeng punta ni Rina si Jackie. Bakit ngayon mo lang sinabi? Eh, hindi ko naman nakalaing pupuntahan niya rito. Malay ko mo namang alam niya. Nakalimot ka na ba? Dati nating tabayan ang bahay na yun. Natural, alam niya. Eh, kasalanan ko pa ngayon. O eh, saan ka ba galing at hindi mo ko binalikan sa paupahan ko? Pati yung pagpunta ni Rina sa bahay ko, hindi mo alam. May nakausap lang ako saglit. Binalaan ako tungkol sa kalagayan ni Rina. Kaya nga napasugod ako sa bahay mo eh. Pero mas nagulat ako nang sabihin mo galing sa bahay mo si Rina. Wala pa akong nababanggit sa'yo na tinatanong niya kung saan tayo galing kagabi. Alam mo na kaagad na pupunta siya rito. Kung kilala ko ang asawa ko, mas kilala kita, Pedro. Nervyoso ka. Hindi ka makakatangging sabihin ng totoo. Kaya nga, manahimik ka dyan. Sundan lang na natin ang van na yun. Ha? Ang van na yun, bakit? May hinala akong tangay ng sasakyan na yun ang asawa ko at si Jackie. Kaya tutulungan mo kong iligtas sila. Eh, paano naman to? Damay naman ako sa problema ninyo. Eh, bakit ba lagi na lang akong ganito? Baka nakakalimutan mo, kasama ng asawa ko ang Jackie mo. Kung hindi mo ko tutulungan, kawawa ka. Mapupurnada ang love life mo. Ay, nako. Mukhang mawawala na yung bala kong maging matandang binata. Nirereto mo na sa akin ang tuluyan si Jackie. O anong plano? Nakita mo ba yung dala-dala kong bag? Diyan sa inuupahan mo? Oo, ano bang laman nun? Bigay ito sa akin ng matandang kausap ko. Dahil nga,
Hindi niya kayang sumama sa lugar na ito. Pinadala niya sa akin ang lahat ng ito gamit pang kontra sa mga nilalang na yon. Mga nilalang na yun? Teka nga, sino ba talagang makakalaban natin? Bakit sa tono ng pananalita mo parang hindi basta-basta tao lang? Totoo yan. Hindi sila basta-basta tao lang. Malalaman mo rin pagdating natin sa lugar na pupunta natin. Bigla akong kinalabutan sa mga sinasabi mo. May isang bagay lang akong hilingin sa'yo. Kapag bigla akong nawala sa paningin mo, umisip ka ng paraan para tuluyang atakihin ang pinuno nila. Sa ganung paraan, mabubulabog natin ang lahat. Pagkakataon nito para mailigtas natin sila. Bahala na. Basta kung ano man ang mangyari. Sisiguraduhin kong makakaligtas tayong lahat. Ako pa, may dala rin ako mga gamit. Patuloy ang pagsunod nila sa van para hindi sila mahalata. Hindi sila gaanong lumalapit doon nang makita nilang ipinarada nila ang sasakyan. Sila na may pumarada rin sa di kalayuan. Gabing-gabi na nang marating nila ang napakalaking mansyon. Sa dilim ng paligid, hindi nila gaanong napansin na may iba pa palang mga taong nasa paligid. Napansin ng dalawa ang kakaibang pagkilos at paglakad at pananamit nila. Kaya nakaisip si Tonyo ng plano. Gagayahin nila ang pagkilos ng mga taong naruroon para hindi sila mahalatang mga dayo. Nakapasok na sila sa loob. Nakita ang kapaligiran. May malaking lamesa ang nasa harapan. Habang napalilibutan ang paligid ng itim na bulaklak at mga kandila, pati si Pedro hindi makapaniwala. Ang bahay na maganda sa labas, may natatagong bulwagan sa loob. Biglang tumagungdong ang pagtunog ng mga tambul, hudyat. Nang pasimula ng seremonya, lumabas ang isang lalaking sa tansya ni Tonyo, mga 50 anyos o higit pa. Nakatalukbog ng itim, dahan-dahang naglakad papunta sa harapan ng altar. Mga kalahi kong aswang! Ang pinakahihintay nating pagkakataon, naririto na! Tigil! Very good. Tonyo, ano bang lugar itong pinasok natin? Nakatatakot ang mga nilalang na naririto. Huwag kang maingay. Ang dami ng mga nilalang sa paligid. Mapapahamak tayo sa kadaldalan mo. Hindi tayo pwedeng mahalata ng mga yan. Kapag nagkataon talaga, bulalong tao ang pagsak natin dito. Hindi! Bitiwan niyo ako! Ayoko maging alay ninyo! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Si Jackie yun ah. Kalma ka lang. Huwag kang magpapadalos-dalos. Lalapit tayo sa unahan at daan-daan lang. Kahit ano pang gawin mo, hinding-hindi mo matatakasan ang kapalaran mo. Oh! Ihiga niyo siya sa aking altar. Nakawa mo ba talagang saktan sa harapan ko si Jackie? Kung sino ka man damukang nagtatago sa itim na talukbong na yan, gigilitan talaga kita ng liig. Oras na makalapit ako sa'yo. Unti-unting naglakad papalapit sa pinakaunahang bahagi ng bulwagan ang dalawa, habang ang ibang mga nilalang na kasama nila roon ay sinasabayan ng sayawan at saliw ng tambul, pinapalo ng isang bandistang halimaw. Ang mga pagkakataong napalingon sa kanila ang mga nilalang, kaya habang naglalakad, sinasabayan nila ng sayaw. Napatigil si Tonyo sa kanyang paglalakad nang biglang marinig ang isang pamilyar na boses. Pakawalan niyo ako dito!
ilagay sa gilid ng entablado ang babaeng yan. Anong kinalaman ko dito? Bakit pati ako damay? Ikaw ang panauhing pandangal sa gabing ito. Habang ipinagdaraos namin ang seremonya, panuurin mo kung paano kami magpadami ng aming lahi! Nakakadiring hininga mo! Huwag mo ngang ilapit sa akin ang napakabaho mong bibig! At baka hindi kita sunduhin! Ang lakas ang loob mong duraan ako! Lapastangan ka! Pasalamat ka pa nga. Hindi ka agad kita pinakain sa mga tauhan kung nagugutom. Kung nagkataon, patay ka na. Dapat sa oras na ito. Si Jackie, anong ginawa nila sa kanya? Wala siyang malay na nakahiga sa altar. Diyos ko, paano kami makakaligtas sa sumpang ito? Sa liwanag ng buwan, sa ilalim ng puot ng gabi, tinatawag ko ang kapangyarihan ng aking mga ninuno! Tanggapin ninyo ang alay na ito. Naririto sa aking harapan at ang dugong nakalagay sa mangkok na ito na sumisimbolo ng panibagong lahi na aking sisimulan. Walang ano-anong hinubaran ng mga nilalang si Jackie. Habang ito ay nakahiga sa ibabaw ng altar, unti-unting lumapit si Sauro habang patuloy na nagsasambit ng orasyon. Dahan-dahang itinapat sa uluhan ni Jackie ang mangkuka at pinataka ng dugo ang buo nitong katawan. Tuluyang nagsimula ang seremonya. Dito isinali ni Sauro ang bidhing taglay niya habang ang mga alagad niya ay nakayuko at patuloy na nagpupuri sa kanyang ginagawa. Napansin ng isang alagad ang hindi pagsunod ni Tonyo at Pedro sa ginagawa ng karamihan. Pasimpleng sinundan ng dalawa. Mabilis na nakatayo si Tonyo habang si Pedro naman nagkaantabay lamang sa ginagawa ni Sauro sa pagsasalin ng binhi. Nang gagalaitin na ito sa galit, sa ganitong pagkakataon, nakita niya ang lahat. Dumagdag pa ang galit at puot niya sa ginagawa nito sa dalaga. Hindi na ito nakatiis pa. Lumapit na ito sa altar. Itigil mo yan! Oh! Sinong? Hindi mo maaaring angkinin ang dalagang yan! Pakialamero! Huliin siya! Hindi ka pwedeng makatakas! Halika rito! Hindi mo kung kaya mo! May kakaibang punyal siyang hawak! Anong nangyayari? Bakit biglang nagkakagulo? Sino ka? Para guluhin ang importanteng gabing ito! Ako lang naman ang superhero tagapagligtas si Jackie! Ang lakas ang loob mong sumugod rito na mag-isa! Magpapakamatay ka ba? Hindi! Baka ikaw! Tonyo! Dali mo na kilos mo! Naloko na. Kinuha pa talaga ang atensyon ng lahat. Ang babae sa gilid ng entablado! Biglang nawala! Mga tawan ko! Anong ginagawa ninyo? Tonyo, ikaw na ba yan? Oo naman. Pero pa bang iba? Paano mo nalamang nandito ako? Mamaya ko nasasagutin ang tanong mo. Kailangan mailayo muna kita rito. Teka, si Jackie, paano siya? Ha? Si Jackie? Alam ko kung bakit bigla kang natigilan. Huwag ka nang magkaila. Alam ko nang tungkol sa kanya at wala kang maririnig sa akin na kahit na anuman. Basta isama natin siya. Ilayo natin siya sa lugar na ito. Sige. Mamaya mo na lang ako sabunin kapag nakalabas na tayo rito. Naging mabilis ang pagkilos ni Pedro. Kahit paano sa ganung edad ay may kaalaman din siya
tungkol sa pagliligtas ng mga sibilyan. Bago pa siya nakalapit sa harapan ng altara, may naibaon na pala siyang pampasabog sa gilid nito. Kaya bago pa man umatake ang mga alagad ni Sauro sa kanila, umalingaw-ngaw na ang malakas na pagsabog. Nagising ang dalagang si Jackie. Hindi makapaniwala sa gulong nangyari sa kanyang kapaligiran. Huli na nang mapansin nito ang kanyang itsura. Mabuti na lang naging maagap si Pedro. Nakuha niya agad ang naiwang talukbong ng sugatang si Sauro. Agad na itinakip sa hubad na katawan ni Jackie. Nagulat pa nga ito sa biglang paglitaw ni Pedro sa kanyang likuran. Pedro, Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? parang ang bigat ng katawan ko. Nanghihina pati ang mga tuhod ko. O ayos lang sa'yo, bubuhatin kita. Hindi tayo makakalayo kagad dito kung pipilitin mo maglakad. Sige, ikaw ang bahala. Pinano! Tulong! Noodle! Mga mahinang uri ng aswang! Sa pagsabog lang ay natakot na kayo! Mga duwag! Kumilos kayo! Habulin ninyo ang alay at ang bagong pinunlaan ng aking bini. Kung hindi kayo kikilos, ako ang papaslang sa inyo! Opo, Pinuno! Bakit mag-isa ka na lang? Kayo! Sumunod kayo! Sunod! Sige po! Ang papangit ng mga tauhan ko! Ah! Para silang hinabol ni kamatayan sa dami ng alagad ni Sauro na halos magkakamuka at magkakasing boses. Lahat ito ay nakasunod sa kanila. Namataan ni Pedro si Latonio. Nakasalukuyan ring tumatakas sa mga nagkukumpulang mga aswang. Biglang nakapa ni Pedro ang isang patalim. Nakuha niya ang dalang gamit nila. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Unti-unting umiba ang kanyang direksyon. Imbis na papalayo sa mga aswang, unti-unti pa siyang lumapit sa kanila. Dito nagtaka si Tonyo sa kakaibang ikinikilos ng kanyang kaibigan. Ano nangyayari sa pagtakbo mo? Bakit parang bigla kang bumagal? Pagod ka na ba? Nag-aalala ako kina Pedro. Bigla silang bumagal. Ha? Pero bakit? Ano bang tumatakbo sa isipan ng kaibigan mo? Yun ang hindi ko alam, Rina. Ano gagawin natin? Tumakas! Pero sila Pedro, paano sila? Hindi pwede. Magkasama kaming pumunta rito. Magkasama kaming uuwi. Nasaan na sila? Ibalik nyo sa akin! Tinuloy ni Pedro ang balak niyang tapusin ang lahat ng yun. Iniwanan niya saglit sa isang ligtas na lugar si Jackie. Bumalik sa karamihan ng mga nilalang. Nagpasabog muli sa karamihan. May mga aswang na nasugatan at nasira ang ilang bahagi ng bulwagan. Lalong nagkagalaiti sa galit si Sauro. Sugatan man sa natamong pagsabog, bakas pa rin sa katawan nito ang tikas ng pagiging pinuno ng angka nila. Walang ano-ano'y humarap si Pedro sa kanila. Katapusan mo ng alimaw ka! Hinahabol mo talaga ako! Babaliw ka na ba, Pedro? Anong pumasok sa kukote mo? Huwag mong ipagmayabang ang nagawa mong sugat sa akin. Hindi mo pa ganap na nakikita ang totoong kakayanan ko. Hindi mo ba ako gustong subukan? Ipakita mo! Di ako natatakot! Pagsisisihan mo ang bagay na ito! Grah! Biglang nagsitakbuhan ang mga mahihinang alagad ni Sauro. Nakita ng dalawang mga mata ni Pedro ang mas nakakikilabot itong pagbabagong anyo. Bigla niyang pinagsisihan ang paghamon sa aswang. Iwinasiwas ang malalaking mga kamay na muntikan na ngang ikatalsik niya kung hindi siya nakailag. Naalalang bigla ni Pedro si Jackie. Kung hindi niya tatapusin ang nilalang na ito, patuloy itong hahantingin si Jackie. Muli namang lumapit sa kanya si Sauro, patakbong umilag sa malaki nitong mga kamay. Muntikan namang mahagip ang kanyang mga paa, nadulas pa ito.
at napahiga sa lupa tulad ni Pedro. Lumapit na rin si Tonyo sa kanilang kinalalagyan. Ano bang ginagawa mo, Pedro? Nagpapakabayani ka ba? O magpapakamatay? Tatapusin ko na siya. Hindi niya pwedeng guluhin si Jackie. Simula sa araw na ito, akin na siya. Ang lakas talaga ng loob mong agawin mula sa akin ang babaeng yun. Nahihibang ka na ng tuluyan. Hindi mo alam kung anong nilalaman ng kanyang katawan. At sigurado akong magugulat ka oras sa malaman mo ang katotohanan. Wala kang pakialam. Ilalayo ko siya sa'yo kahit anong paraan. Umatake na naman si Sauro. Pero sa pagkakataong ito, hindi napansin ni Sauro ang biglaang pagkilos nito. Nahuli niya si Pedro. Nahawakan ang kanyang katawan. Nakita ni Tonyo ang paglalaglag ng isang patalim mula sa bulsa nito. Lalapit sana siya para kunin ito, pero naunahan siya ni Jackie. Kinuha ito at lumihis ng daan. Saan pupunta yun? Bakit biglang umalis? Naloko na. Mukhang tatraydo rin kami ng babaeng ito. Tama na! Naiipit ang gusto ang katawan ko! Busy ka talaga! Isa kang ipis na unti-unti kong titirisin na parang kuto! Ngayon pa lang, sabihin mo na ang huli mong habilin! Nagkamali ata ako ng ginawa ko. Dito na ata ako mamamatay. Ibalik mo siya sa akin. Hindi mo pwedeng mailayo si Jackie! Akin siya! Kumilos si Tonyo papunta sa likurang bahagi ni Sauro at nagulat siya nang makita pati si Rina. Nakita niyang bumalik sa kanilang kinaroroonan. May dala rin itong kakaibang bagay. Hindi niya mawari kung ano. Namimilipit sa sakit si Pedro habang siya na may nagugulahan sa kung anong dapat niyang gawin sa pagkakataon na yun. Kung ililigtas ba niya ang dalawang babaeng nakita niya o susugod na rin siya kay Sauro. Busy talaga. Ano bang tumatakbo sa utak ng dalawang babaeng to? Bakit nakikialam na sila? Katapusan mo na! Chong! Tama na! Bitawan mo si Pedro! Ako ang kailangan mo! Kaya pakawalan mo siya! Jackie! Bakit ka ba nagpakita sa kanya? Sinasabi ko nung nga ba, magpapakita ka't babalik ka sa akin. Chong! Ibaba mo na siya! Huwag mo na silang idamay! Pakiusap! Sa tingin mo ba, bigla ko na lamang pakakawalan ng taong ito? Hindi ko mapapatawad ang ginawa nilang pangingialam sa atin. Kulang pang kabayaran ang buwan niya para panagutin siya alang-alang sa ginawa niya sa akin. Kung hindi mo siya ibababa, tingnan mo ang gagawin ko. Sasaksakin ko ang sarili ko para mawala ang punla ng binhing ibinigay mo sa akin. Wag! Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang susunod na lain ng ating angkanan nasa iyo. Hindi mo maaaring basta saktan ang katawan mo. Pwes, gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong makita ang pagkabigo mo. Napakatapang mo talaga, Jackie. Hindi ako nagkamaling piliin ka. Sige, pagbibigyan kita at sasama ka sa akin. Oras na may baba niya si Pedro, kikilos kami ni Ate Rina. May tiwala akong gagawin niyang napag-usapan namin kanina. Huwag mong gawin to, Jackie! Naloko na talaga. Ano na ngayon gagawin ko? Sino sa kanila ngayon ang uunahin ko? At tutulungan na puntahan? Pagkalapag ni Pedro sa harapan ni Sauro, agad nitong hinablot si Jackie. Hinawakan ng mga kamay ni Jackie at nagsimulang tangayin ang dalaga. Ilang hakbang pa lamang ang nagawa nito. Napansin ni Tonyo ang biglang paglitaw ni Rina sa kanyang tagiliran. Doon na rin siya kumilos. Nilapitan ang kaibigan na nasasaktan. Si Rina, matapang na nilapitan si Sauro.
Agad na ipinulupot sa mga binti ni Sauro ang bentidadong lubid na hawak niya. Nawala ng balanse si Sauro, maging si Jackie. Nagulat sa biglang pagkabuhal nito. Kumilos na pala si Rina. Ginawa ang lahat ng kanilang napag-usapan. Hindi makapaniwala si Tonyo sa bilis ng mga pangyayari. Maging siya man ay hindi makapaniwala. Nakawala si Jackie saglit kay Sauro. Agad na kinuha ang patalim sa kanyang tagiliran. Walang ano-ano'y inatake si Sauro. Yan! Anong nangyari? Ang mga binti ko napapaso ng lubid! Jackie! Ngayon na! Mamamatay kang asungka! Isa kang traitor! Tonyo! Ano nangyayari? Hindi ako makapaniwala. Ang lasinggera kong asawa, matapang na nakipagtulungan kay Jackie. Totoo ba sinasabi mo? Bakit hindi mo tingnan para maniwala ka? Akala mo pa, hahayaan kitang makalayo at matapos mo kong saktan? Nahawakan niya ako agad! Jackie! Malakas pa rin siya! Ano nang sunod na gagawin natin? Hindi kita pakakawalan. Kahit saktan mo ko na makailang ulit gamit ang patalim na yan. Hindi mo pa sa matatalo. Mamaya-maya lang makukontrol na rin kita. Hindi na ako papayag na maging alipin mo. Tinapos ko na ang ugnayan ko sa'yo. Nakikita mo ba ang braso ko? Dahil sa markang iniwan mo sa braso ko, nagawa kong saktan ng sarili ko. At ngayon, na may punla ka ng binhi sa katawan ko, hindi ako mangingiming tapusin ang buhay ko para lang makalaya sa sumpang ibinigay mo. Huli na ang lahat para mawala yan. Ilang oras mula ngayon, tuluyan ka na rin magiging pagmamayari ko. At maging ang mga bagong kaibigan mo ay tatapusin mo rin kapag nawala ka na sa sarili mo. Hindi! Hindi totoo yan! Huwag kang maniwala sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para makawala ka sa sumpang yan. Magtiwala ka sa akin. Tapusin mo na siya. Tirahin mo mismo ang puso niya. Pedro, kumilos na tayo. May pampasabog ka pa ba? Meron pa pero isa na lang. Paano ko itong gamitin para sa pagtakas natin? Sige, ireserba mo yan para mamaya. Kaya ko rin namang kumilos eh. Tara na. Tapusin na natin to at uuwi na tayo sa bahay natin. Tuluyan ang lumapit ang dalawa sa lalaki. Sa pagkakataong iyon, hinataw nila ng buntot pagi ang aswang kahit nasasaktan ito. Mahigpit pa rin ang pagkakahawak nito kay Jackie, kaya't maging si Narina, hindi na alam ang gagawin para matulungan ang dalaga. Wala ng oras. Alam niyang magiging isa na si Jackie ng punlang nasa katawan niya. Kung hindi pa sila kikilos, dalawang nilalang na ang kanilang makakasagupa. Kinuha niyang muli ang benditadong lubid na kaninang ginamit niya. Sa pagkakataong ito, nilapitan niya si Tonyo at Pedro. Hiningi ang tulong nila para maipulupot sa liig mismo ni Sauro ang lubid. Naiintindihan naman ito ng dalawa. May kanya-kanya rin silang gamit, sabay-sabay na umatake kay Sauro. Gawin niyo ang lahat para mabiyag natin siya! Rina, halika na! Mga pangahas! Hindi maaari ito. Nag-iiba na ang pakiramdam ko. Kung hindi ako makakawala sa kanya, baka pati si Narina, Pedro at Tonyo, mapahamak ng dahil sa akin. Rina! Pedro! Tonyo! Umalis na kayo! Ako nang tatapos sa kanya! Wala nang oras! Iba na ang pakiramdam ko! Hindi pwede. Isasama ka namin sa pag-alis namin. Wala nang oras! Unti-unti na nag-iiba ang pakiramdam ko! Pakiusap! Umalis na kayo! Napakasaya! Napakasaya ko sa nagaganap na ito! Nagaganap na! Jackie, umalis ka dyan! Kami nang paala sa kanya! Hindi kami papayag na maiwan ka dito! Diyos ko si Jackie! Nag-iiba na ang kanyang anyo!
Hindi na maganda to. Kailangan na nating makalayo dito. Jackie! Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Kapag sinabi kong umalis na kayo, lisanin niyo na ang lugar nito. Ngayon din! Nahintakutan silang lahat habang nakikita nagpapalit ng anyo si Jackie sa harapan ni Sauro. Nagdidiwang naman ang buong kaaswangan sa nakikita niyang nangyayari kay Jackie, pero iba ang tumatakbo sa isipan niya. Kahit unti-unti na siyang nilalamon ng maitim na kapangyarihan, pilit niya pa rin itong pinaglalabanan hanggang sumigaw si Jackie ng malakas. Umalis na kayo! Ngayon din! Anong ginagawa? Bakit bigla kang lumapit sa akin? Wala nang tanong-tanong, umalis na tayo! Pedro! Rina! Tara na! Ano ito, Jackie? Hindi ako papayag na maging kagaya mo. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay kasama ka kesa maghasik ng lagim. Sabay tayong mamamatay! Jackie! Pasensya na, Pedro. Pero kailangan nating sundin ang sinasabi ni Jackie. Tara na. Wala na tayong magagawa pa para kay Jackie. Diyos ko, Jackie. Patawarin mo sana ako. Masama ang loob ni Pedro sa paglayo nila sa kinalalagyan nila Sauro. Kitang-kita niya kung paano biglang niyakap ni Jackie si Sauro. Sinaksak mula sa likuran nito. Tagos sa puso, itiniin ng gusto ang sarili para tuluyang maibaon ang patalim sa kanilang mga katawan. Dito na nagpabulahaw ng sigaw si Sauro, habang si Tonyo naman sinindihan ang huling hawak nilang pampasabog. Inihagi sa gitna ng bulwagan. Papalapit na sila sa bungad ng malaking mansyon nang sumabog ito. Sa lakas ng pwersa, maging sila'y nadala sa lakas ng pagkakasabog noon. Masama ang loob nilang iniwan si Jackie, pero wala silang nagawa. Palibas ay liblib na bahagi ang lugar na yun at open area ang paligid. Kaya malayo sa kagubatan ang mansyon. Hindi na nakadamay pa ang ibang lugar. Pagdating nila sa trike, mabilis itong pinatakbo ni Tonyo paalis sa lugar na yun. Kitang-kita sa kanilang mga itsura ang lahat ng dumi, gasgas at sugat na kanilang natamo sa lugar na yun. Walang imikan sa kalagitnaan ng biyahe si Tonyo, abalang nagmamaneho. Si Pedro naman, tulala lamang sa kanyang likuran at si Rina na may napasandal sa loob ng pampasahirong upuan. Wala sa kanilang nais magsalita matapos masaksihan ang kalunos-lunos na kamatayan ni Jackie. Sa kanilang pagdating, naikwento ng lahat ni Rina ang totoong nangyari sa kanya. Maging sa kanilang dalawa ni Jackie, tulad ni Jackie. Minsan rin siyang naging bahagi ng seremonya noon at yun ang pagkakataon ng kanyang paglalasing. Epekto raw yun ng halusinasyon sa mga nakaraan niyang mga alaala. Hindi niya lubos akalaing makikilala niya si Jackie. Sa maikling panahong pagkakakilala nila, naging magkaibigan sila. Nagkatulungan kung paano maaalis ang sumpang nakakapit sa kanila. Subalit, tanging Diyos lamang ang merong kapangyarihang magpakawala ng sumpa ng kadiliman. Sayang nga lang dahil tuluyan ang tinapos ni Jackie ang kanyang buhay. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay.